Po'y manalangin, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala mang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa mga naunang babungang panalangin po ng aming beloved Honorable Evangelist Welde Almeida, End Time Prophet, Lord God. Marami pong salamat sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong banal na gawain natapos na tigit sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan at bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabaga mo kami patawarin, lubos at labis po kami nagsisi sa aking mga labi. Ikaw po maglagay ng makataga dapat bigkasin, luksang pangunawa, kaisipan ng bawat na pakinig, at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Apo'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Parents in the Lord, at hindi na natin malilimutan ang mga turot aral ni Niwan ng ating beloved Honorable Evangelist Welde Almeida, the end time prophet of our loving God. Gayon din po ating beloved Abostan Pastor, our beloved Mama Dear. Apo'y nagpaabot ng paggalang, pagbati sa mga beloved children ng ating beloved Parents in the Lord. At magandang hapon sa inyo lahat, sa ating pong pinagpalang baguhan, at sa lahat ng ating pinagpalang viewers sa ating pong live webcast. Ang ating tatalakayin, pakinagay sa monitor, when God is pleased, even foes are at peace. When God is pleased, even foes are at peace. Ang ibig sabihin niya, kapag kinalugdan ng Diyos, magiging payapa pati ang ating mga kaaway. Kapag tayo'y kinalugdan ng Diyos, magiging payapa ang ating mga kaaway. When God is pleased, even foes are at peace. Iyan ang ating tatalakayin. Kindly po sa ating mga beloved Bible readers. The book of Proverbs chapter 16, verse 7. When a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. The book of James chapter 4, verse 4. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. God bless you po, kindly sa Tagalog. Kawikaan Kapitulo 16, versikulo 7. Pagka ang mga lakad ng tao ay nakakapagpalugod sa Panginoon, kanyang tinitiwasay ang kanya pati ang kanyang mga kaaway. Dito po Santiago Kapitulo 4, talatay 4. Kayo'y mga ngalun nga, hindi ba ganyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa libutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino nga mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos? Amen. Palapakan po muna natin ang sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. When God is pleased, even foes are at peace. Kapag kinalugdan ng Diyos, magiging payapa pati ang ating mga kaaway. Ang isang problema ng Kristiyano, mga minamahal, yung sinasabing kaaway. At panibagong problema ng Kristiyano, mga minamahal, hindi niya alam sino ang kanyang kaaway. Gayong Satan is given. Ibig sabihin, pag sinabi nating Satanas, alam na natin yun ay kaaway, mga minamahal. Pero ayon nga sa pangangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon, hindi naman haharap sa iyo ang kaaway ng Diyos na may sungay, may malaking pangil, nakatakot na itsura. Hindi naman siya haharap sa iyo ng ganon ang itsura. Gagamitin niya kung ano ang meron sa sanlibutan na magiging kaaway mo. Kaya nga, darating na ang kaaway mong karamdaman. Darating na ang kaaway mong kahirapan. Darating na ang kaaway mong wala ka na halos paglagyan ng iyong problema. Ang huling solusyon ay magpakamatay na lamang. Subalit sabi ng ating nabasa, mga minamahal, pagka ang mga lakad ng tao ay nakapagpapalugod sa Panginoon,
kanyang tinitiwasay sa kanya, pati ang kanyang mga kaaway. Huwag natin kakalimutan ang bersikulong ito, mga minamahal. Kaya pag dumarating na ang pagkakataon, kailangan natin, mga minamahal, ng favor from God, iisipin natin, mga minamahal, kailangan mapalugdan ko ang Panginoon. Dahil ang kaaway ay umaatake, kailangan makagawa ako ng bagay na nakalulugod sa Panginoon. Dahil sabi ng ating nabasa, kapag napalugdan mo ang ating mahal na Panginoon, ang sabi, sino man ang iyong kaaway, maging si Satanas, ay magiging payapa, wala siyang magagawa sa iyo dahil napaluguran mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga nilagyan natin ito ng supporting verse, mga minamahal. Kasi hinahanap natin sino ang ating kaaway. Sabi ng ating nabasa sa Santiago 4:4, kayong mga mangangalunya, hindi baga ninyo nalalaman na ang pakipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Naintindahan natin yung first phrase, mga minamahal. Pag sinabing mangangalunya, mga minamahal, that is abominable. Ang ibig sabihin, mga minamahal, mga kasuklam-suklam na gawa sa harap ng ating mahal na Panginoon. Magkaroon ka ng Diyos-Diyosan, magkaroon ka ng kasakaman, magkaroon ka ng hatred, mga bagay na hindi maganda sa iyong pakiramdam, mga minamahal, ibinubuntun mo sa iyong kapwa, sa iyong pagiging kumitos, mga bagay na hindi nararapat sa iyo, pinakailaman mo. Ikaw ay nakipagkaibigan sa sanlibutan. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, pag nakipagkaibigan ka sa sanlibutan, hindi lang pala si Satanas ang kaaway mo. Ang sabi, nakipag-away ka sa Diyos. Naunawaan natin yon. Ulitin natin para hindi natin makalimutan. Kayong mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Itong pinakamahigpit na kaaway, mga minamahal, ang makaaway mo, ang makapangyarihan sa lahat. Paano mo siya magiging kaaway? Pag nakipagkaibigan ka sa sanlibutan, ang ibig sabihin, minahal mo ang bagay na sa sanlibutan. Hindi mo na paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Pinaglilingkuran mo lang siya dahil meron kang pangangailangan. Pero, hindi mo naman na-please, hindi mo na paluluguran ng ating mahal na Panginoon. Kaya, ang kaaway na sanlibutan ay tatalunin ka, lulupigin ka. Kaya nga merong Kristiyano, mga minamahal, hindi nakakatapos ng kanilang pagiging Kristiyano. Merong hanggang 5 taon lamang, akala mo on fire, mga minamahal, pagkatapos, lumabas ang katotohanan na hanggang doon lang. Nagpapaalam na. Kasi hanggang doon lang eh. Dahil hindi nila alam, nakipagkaibigan sila sa sanlibutan. Pero nang sila'y makipagkaibigan sa sanlibutan, ang naging mahigpit nilang kaaway, sabi ng ating nabasa, ay ang Diyos na makapangyarihan. Ngayon ang tanong, paano mo siya mapiplease, mga minamahal? Paano mo panulugdan ng Diyos para yung kaaway mo, yung sanlibutan na gusto makipagkaibigan sa iyo, tanggihan mo. Mag-opos ka para manatili kang nagbibigay lugod sa ating mahal na Panginoon. Para makasalanan man sa libutan, payapa ka. Dahil sabi ng ating tinatalakay, pag napaluguran mo ang mahal na Panginoon, ang kaaway mo ay papayapain ng ating mahal na Panginoon. Ano ang ating gagawin? Sabi, live to please God. Ang ibig sabihin, mga minamahal, mamuhay upang kalugdan ang Diyos. Paano ka mamumuhay? Isang pamumuhay na ang Diyos ay pinalulugdan mo. Sinasabing, live to please God. Kindly. The book of Colossians chapter 1, verse 10, that you might walk worthy of the Lord, unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. The book of Hebrews chapter 13, verse 21, make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever
and ever. Amen. Dito po sa aklat ng mga taga-Kolosas Kapitulo 1, ang talatay 10. Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawat gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, ang talata po ay 21. Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesu-Kristo, na mapasa kanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay muna tayong pumalakpak para yung kaaway hindi umatakit, kayo'y paantukin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pag inaantok ka na, pipikit-pikit na yung iyong talukap ng mata, ang ibig sabihin niyan, umaatake na ang kaaway. Wala ka naintindihan. Pero gusto mong humingi sa mahal na Panginoon. Pero hindi mo kayang palugdan ng mahal na Panginoon kung kailan salita ng Diyos at saka ka inantok. Kaya kailangan papalakpak tayo para makas out yung antok. Palakpak muna tayo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang sabi, para mapalugdan natin ng Diyos, ang kaaway ay maging payapa. Ang sabi, live to please God. Mabuhay ka, mga minamahal, o mabuhay upang kalugdan ng Diyos. Kung mamumuhay ka, mabubuhay ka, ang pamumuhay mo dapat yung nakalulugod sa Panginoon. Hindi yung nakalulugod sa sarili mo. Nagbibigay ka ng saya sa sarili mo. Gusto mo makantam ang gusto mo sa sarili mo. Pero, ang iyong pamumuhay ay hindi nakalulugod sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, Kolosas 1:10, upang kayo'y mamuhay ng nararapat sa Panginoon at lubos nakalugod-lugod sa Kanya. Yung pala ang ating pamumuhay. Para yung kaaway, nakaabang lang, pero wala siyang magagawa, wala siyang kapangyarihan dahil napaluluguran mo ang mahal na Panginoon sa magitan ng iyong pamumuhay na nakalulugod sa Kanya. Ang sabi, pamumuhay na nararapat, lubos na nakalulugod, na namumunga sa bawat mabuting gawa at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ay ibig sabihin, habang nabubuhay ka, dapat kilalang-kilala mo ang mahal na Panginoon. Hindi mo siya kilala dahil gusto mo lang gagaling ang karamdaman mo. Sa bawat krusada natin, doon sa Gapan, pinunta natin isang araw. Ongoing pa lang ang bautismo, mayroon ng mga pinagaling, mga minamahal. Pero akala nila, mga minamahal, ang pagiging Kristiyano yung kagalingan. Napakinggan natin sa pagbibigay, mga minamahal, pag nagtapat ka, pagpapalaing ka, totoo naman. Kapatiran natin, walang sasakyan kahit bisikleta. Ngayon, nagbilang ng sasakyan. Walang tahanan ngayon. Nagpaupa na ng tahanan. Pero hindi yan, mga minamahal, ang sinasabing 100% ng pagiging nakalulugod na paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Bunga lang yan ng iyong pagtatapat. Katuparan lang ng pangako ng ating mahal na Panginoon. Pero ang kinakailangan ay yung mamuhay ka. Pamumuhay na nakalulugod sa ating mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, 100% you are well-grounded Christian. Ano man ang mangyari, mananatili ka na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi nagbibilang ka lang ng 5 taon, tapos wala na. Minsan, nanghihinayang tayo sa ating mga kasamang ganyan. Meron akong kasama sa ibang bansa. Nung magkasama kaming huli, $120 ang kanya, pinaubaya ko sa kanya. Nagbigay ng listahan, kumpletong-kumpleto. Tuwang-tuwa ako, mga minamahal. Pero hanggang doon lang, kasi naghahanap na purihin. Pag naghahanap kang pupurihin ka, mahirap yon, mga minamahal. Pero pag ang hinahanap mo, ikaw mismo, ang pumuri sa Diyos, malulugod ang ating mahal na Panginoon sa iyo. Papalakpak na ba kayo niyan? Gusto ko lang mapakinggan niyo yung sasabihin ko para hindi sayang, mga minamahal. Kasi yun pala ang pamumuhay na kailangan natin para malugod ang Diyos, yung kaaway natin walang magagawa sa atin. Sabi ng Hebreo 13:21, pakasakdalin nawa niya kayo
sa lahat ng mabuting gawa upang ang kanyang kalooban at gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanyang paningin. Yung kanina, sinasabing mamuhay ka ng nararapat, nakalulugod sa kanya. Ngayon naman ang sabi, pakasakdaling kayo sa lahat ng mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban. Yung palang ating ginagawa, hindi para sa atin. Ang sabi, ang gagawin natin ay ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi sa last verse, at gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanyang paningin. At pag napalugdan mo ang Diyos sa pamumuhay mo, gagawin naman ng Diyos ang nakalulugod sa kanyang paningin. Nakalulugod ba sa Diyos na manatili ka sa karamdaman, sa kahirapan mo, sa problema mo? Hindi ka makatulog sa gabi para kaaway mong lahat ng tao sa paligid mo? Hindi yan ang kaluguran ng Diyos. Ang kaluguran ng Diyos, pagpalaing ka, physical, material, higit sa lahat sa pagpapalang espiritual. Kahit anong gawin ng kaaway sa loob, walang magagawa. Pero ang Diyos na pinaglilingkuran mo, kaya siyang payapain sa buong buhay mo hanggang sa pagbabalik ng ating malapit. Kaya siyang payapain dahil sa pamumuhay mo, napalugdan mo ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi mga minamahal, isipin natin, hawak ng Diyos ang puso ng lahat, pati ang kaaway. Sinasabing, God holds the hearts of all, even the enemy. Ating basahin. Kindly. The book of Proverbs chapter 21, verse 1. The king's heart is in the hand of the Lord, as the rivers of water. He turneth it whithersoever he will. The book of Proverbs chapter 19, verse 21. There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord, that shall stand. Kawikaan Kapitulo 21, ang talatay 1. Ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon, na parang mga batis na kumikiling saan man niya ibigin. Dito po sa Kawikaan Kapitulo 19, ang talatay 21, may maraming kataha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. God holds the hearts of all, even enemies. Ibig sabihin, hawak ng Diyos ang puso ng lahat. Maging hari, maging sino ka pa man, mayaman, mahirap, ano man yung kalagayan, hawak ng Diyos ang lahat ng puso, pati ang kaaway. Diyos ang magpapasya, ang mahal na Panginoon magpapasya kung ano ang dapat maganap sa bawat sandali ng pangyayari sa ilalim ng langit sa makasalanang sanglibutang ito. Sabi ng ating nabasa, ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na parang daluyan ng tubig, ibinabaling niya ito saan man niya naisin. Si Daniel, kilala nyo? Israelite, mga minamahal. During their times, ang Israelite ay naging bihag ng Babylonia. Nang kanilang haring napakalupit ay walang iba kundi si Nabucodonosor. Si Nabucodonosor, mga minamahal, ay naglagay ng batas na ang sino mang sumamba sa kanino man, maliban sa ribultong pinagawa niya, ay itatapon saan? Sa yungib ng mga leon. Pero si Daniel, gusto niyang paluguran ng Diyos para ang malupit na hari na mag-isip sa kanya na masama ay maging payapa. Hindi sinunod ni Daniel ang utos ng Diyos. Sinabi nang huwag siyang magpupuri, isa lang ang Diyos na pupurihin niya, sasambahin ang napakalaking ribultong ginawa ni Haring Nabucodonosor. Sinuway ni Daniel. Ang ginawa ni Daniel, yung kanyang dating ginagawa, tatlong beses isang araw, nagpuri sa Panginoon. Nang makita ng mga assistant ng hari, sinumbong sa hari, nagalit ang hari, mga minamahal. Ang ginawa ng hari, si Daniel, pinatapon doon sa yungib ng mga leon. Pero dahil alam ni Daniel na kapag pinaluguran niya ang ating mahal na Panginoon, ang kanyang kaaway ay magiging payapa. Kaya si Daniel, hindi siya natakot, mga minamahal, itapon sa bungad ng leon. Pagbagsak ni Daniel doon sa yungib ng leon, yung mga leon nawalan ng ganang kumain.
Bigla silang nabusog, ni hindi man lang dinilaan si Daniel, mga minamahal. Kaya sinabi ng hari, iakyat si Daniel. Nung siya inakyat, mga minamahal, yung nagsumbong sa kanya, sabi ng hari, ang mga nagsumbong, itapon doon sa yugib ng leon. Wala pa sa butas, nilundag na ng leon, nagkaroon ng appetite, ganang kumain ng leon, nilapa sila hanggang kamatayan. Pero si Daniel, mga minamahal, dahil napalugdan niya ang Diyos, alam niya na hawak ng Diyos ang puso ng lahat, pati ang kaaway, malupit man si Haring Nabucodonosor. Alam ni Daniel, kung mabubuhay siya na pinalulugdan ng Diyos, ang kaaway niya magiging payapa. Kaya magmula nung araw na yon, gumawa ng panibagong decree si Haring Nabucodonosor. Sinasabi niyang ang paglilingkuran, ang sasambahin ay walang iba kundi ang Diyos ni Daniel na isang Israelite. Hindi doon natapos, mga minamahal. Hindi naglingkod si Daniel sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng paghahari ni Haring Nabucodonosor. Lumipas pa ang panahon, 5 hari ang naghari sa Babylonia, mga minamahal. Umabot sila ng 70 years ang mga Israel, bihag ng mga Babylon. 70 years, 5 haring malulupit, mga minamahal, na nagpalit-palitan. Pero si Daniel, sabi ng banal na kasulatan, pag binasa natin, nakakita siya ng kaluguran sa mga haring malulupit, naging mabait sa kanya. Pagdating ng 70 years, pinalaya sila mula sa pagkaalipin. Si Daniel, lumaya, sagana, nasa kanyang espiritu ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil napalugdan niya ang ating mahal na Panginoon. Hindi siya natakot sa makalulupit na hari, dahil alam niya, hawak ng Diyos ang puso ng lahat, pati ang kaaway. Kaya lahat ng malupit na haring naghali sa Babylonia, 5 haring nagpalit-palitan sa loob ng 70 taon. Lahat silang malupit na hari, naging mabait si Daniel na Israelite. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo? Kaya sabi ng ating nabasa, maraming plano sa puso ng tao. Ngunit ang pasya ng Panginoon ay siyang magaganap. Tayo nagpapasya lang tayo kasi meron tayong pag-iisip. Nag-iisip tayo pero hindi dapat isasangguni muna natin sa mahal na Panginoon. Alamin muna natin kung ating pagpapasya ay ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Yung bang ating pagpapasya makapagbibigay lugod ba ito sa ating mahal na Panginoon o madidisplease ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa, maraming plano sa puso ng tao. Tama. Ngunit ang pasya ng Panginoon ay siyang magaganap. Dahil pag ang pasya ng Panginoon ang naganap, mga minamahal, ang ibig sabihin, isusugo niya sa iyo, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dahil ang Diyos, siya'y gumagawa ng kapayapaan, o rather, dahil ang kailangan natin ay magtiwala at ibigay ang lahat sa Kanya. Pag ang Diyos na ang nagpasya, yan ay pabor para sa atin. Ang ating gagawin, ang sabi mga minamahal, trust and commit everything to Him. Kinakailangan mo magtiwala at ibigay ang lahat sa Kanya. Wala kang ititira para sa iyo. Pagdating sa pagpapasya, ibigay mong lahat sa ating mahal na Panginoon. Kindly. In the book of Proverbs, chapter 3, verses 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. The book of Proverbs, chapter 16, Verse 3. verse 3. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Amen. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 3, ang talatay 5 at 6. Tumiwala ka sa Panginoon ang buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 16, ang talatay 3. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay na palakpak na may kagalakan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen.
Para mapalugdan natin ng Diyos, ang kaaway maging payapa, ang sabi, trust and commit everything to Him. Magtiwala at ibigay ang lahat sa Panginoon. Huwag kang magtira ng pagpapasyang para sa iyo. Pabayaan mo ang Diyos ang magpasya para sa iyo. Kaya sabi ng ating nabasa, magtiwala ka ng buong puso at huwag kang umasa sa sariling karunungan. Tama naman, meron tayong sinatawag na sarili nating karunungan. Pero hindi yan sapat, mga minamahal, para magtuwid ng ating landas. Minsan, ang karunungan ng tao, siya pa ang magpapahiwalay sa iyo sa landas ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi, alalahanin mo siya sa lahat ng iyong ginagawa, itutuwid niya ang iyong mga landas. Bago kang gumawa, alalahanin mo ang mahal na Panginoon. Kilalanin mo muna ang kanyang kapangyarihan. Kilalanin mo muna ang kanyang karunungang walang hangganan na hindi kayang tumbasan nino man. Ang sabi, itutuwid niya ang iyong landas. Ang ating supporting verse, Kawikaan 16:3, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong gawain at matatatag ang iyong plano. Dito pala magkakaroon, mga minamahal, ng katatagan, magiging firm kung ano man ang iyong plano. Magkakaroon ng katuparan, mga minamahal, and it will come to pass na sasabihin mo, ikaw ay nagtagumpay. Dahil sabi ng ating nabasa, pag pinagkatiwala mo ito sa Panginoon, ang sabi, matatatag ang iyong plano. Wala sa listahan mo yung ekes, disappointment, wala yon. Tagumpay dahil ang ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak na nagpalugod sa kanya, pinapayapa ang kaaway, hindi kabiguan, kundi pagtatagumpay. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. And lastly, mga minamahal, sinasabing, He works for peace and your good. Dahil nagtiwala ka sa Panginoon, pinalugdan mo siya, pinayapa niya ang iyong kaaway, ang sabi siya ang gumagawa ng kapayapaan at kabutihan. Yon ang matatanggap mo mula sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ay gagawa sa iyo ng kapayapaan at kabutihan mula sa sandaling ito hanggang sa kanyang panahon ng dakilang araw ng pagbalik. Last verse, paghanda po ating manugtog, mga magpaawit, tayo po ay nasa ating last verses. The book of Psalm chapter 29, verse 11. The Lord will give strength unto His people. The Lord will bless His people with peace. Amen. Mag-awit Kapitulo 29, versikulo 11. Ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa kanyang bayan. Pagpapalain ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Amen. Isa na lang pala yung versikulo natin. Last verse na, ibigay na natin ang ating nakalulugod na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang sabi, He works for peace and your good. Siya o ang Diyos ay gumagawa ng kapayapaan at kabutihan. Kaya sabi ng ating nabasa, ang Panginoon ay nagbibigay ng lakas sa kanyang bayan. Hindi marinig sa ating mga labi, sabihin natin nanghina tayo, nalupaypay tayo. Yan ay salita ng mga Kristiyano hindi firm sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, walang katatagan. Sinisi pa yung iba, yung kapwa niya siya'y natisod. Sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang katisuran ay pinahintulutan ng Diyos. Kung natisod ka sa iyong sarili. Hindi mo napalugdan ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, ang Panginoon ay nagbibigay ng lakas sa kanyang bayan, ang Panginoon ay nagpapala sa kanyang bayan ng kapayapaan. Kaya yung kapayapaan at lakas, ang sabi, ibinibigay yan ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Pag napalugdan mo siya, ang iyong kaaway ay magiging payapa, ang nasa iyo kapayapaan at sinasabi, mga minamahal na lakas nagmula sa ating mahal na Panginoon. Tayo lahat ay tumayo. Kung meron kayong dalang mga bisita, mga nasa labas, nasa garahe natin, left and right wings, dalhin nyo sila sa harapan, mga minamahal, upang sila ating maipanalang. Ating beloved co-preacher, Father John. Walang ibang Panginoon
bless po, beloved preacher Louie Angeles. Sa lahat po ng ating mga pagluha